matinumanon ako sa pagkamasinurundo. Andoy ako, Ginoo, sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamasinurundo. O Ginoo, O Ginoo, O Ginoo, o manduin ako. Maayong gabi sa atong mga kaigsuonan all over Central Philippine Union Conference. Sa tanan nato nga mga Bisaya nga nagkatag karon sa tibuok kalibutan, maayong adlaw kaninyo o kagsubong man sa aton nga mga kauturan, Western Visayas, Negros Occidental, kag iban pa nga bahin sa Pilipinas nga makaintindi malayagon mamati sa hiligaynon nga mga hinambalan kag sa bug-os nga kalibutan. Maayong gabi sa inyo tanan. Ikaapat na subong nga episode sa aton nga The Power of Love series brought to you by Central Philippine Union Conference. Og atong gipasalamatan ang Ginoo sa iyong paghatag natong kusog. I also solicit your prayers for me tungod sa ato ang mga sunod-sunod nga mga speaking engagement ning napagaw ta, no, napaos kita. And we still have 3 more episodes to go. Aduna patay tulo pagkakagabiin nga nahibilin mga kahigalaan, mga kaigsuonan o mga kapaglaom. And I ask you to pray for me nga mapadayon na to atong wali bisan og pagaw gihapon ta pero mapadayon ta sa pagsalig o pagtugyan diha sa Ginoo. Ako among gihangyo sa pagkuyog kanako ning gabhiuna sa atong pagampo mga kapaglaom. Let us pray. Amahan namo nga langit non nga anaa ka sa mga langit. Nining gabhiuna, nining adlaw, nagapaduol kami kanimo. Salamat sa imong panalangin una sa tanan. Nangayo in taon mig kapasaylohan sa among mga sala, Ginoo. Doon na may mga kaluyahon, unod-non nga mga gibati, ug ingon man, yutan-on nga mga kinahanglanon. Tabangi in taon kami nga sa likod sa among pagkaluya, sa among pagkamasinalaypon, hatagan nimo kami higayon nga mahimo ang pagpakamaayo sa tibuok kalibutan sa pagpalapta sa mga balita. Ug nining gabiuna, nining adlaw karon, we bring to you all our lives. Please help me, Lord. Use my lips. Even there are some flaws in me, yet Lord, please use me. Use also the media platform of Hope Channel Philippines through GSAT Channel 37 Philippine-wide, ug ingon man ang tanan nga mga Hope Channel stations all throughout the Philippines. Bless us today and let your word be heard. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Karong gabhiuna mga kaigsuonan, moadto ta sa ikaapat nga tema sa atong pagtuon, ato ning tig-uluhan nga Will You Marry Me? Kanindot paminaw no sa mga dalaga ug sa mga nagkatrato sa dugayng panahon unya usa ka adlaw ang imong trato moingon nga will you marry me? Unsa may imong itubag og dalaga ka unya 10 anyos na mong gakauyab, mana guro ka wa ka kuyapi. But some people would say, yes, this is it. Mauna ni akong gilahulat nga pakasla na gyud ko sa kuang pamanhonon. Now, 13 years ago, I got married with the most beautiful woman in the world for me, my wife. And that's where we were. We were solemnized by Pastor Tomado and Pastor Orquesta, the President and the Executive Secretary respectively back those years. And after 13 years, mauna ni ang among hitsura, no? Ning tubo na in taon mi sa tanang butang, no? Unya ning bunga pod og upat ka mga ambungan og mga wonderful children ang among paghihigugmaanay sa kong pinangga nga asawa, formerly Miss Cherry Ann Villanueva Silva, no? So niya ang usa ka sadya kayo nga panahon nga sa diha nga mi-propose ang usa ka nobyo, ang usa ka boyfriend nga mopakasal sa iyang girlfriend. What an exciting moment. Tanan excited mga kaigsuonan. Ang tanan nga mga higala, friends, classmates, workmates, teachers, relatives, we're all happy about it.
Pero dili na to isgutan tong amo ang kasal. Ako ara tong giuna usa para makahibalo pod mo og jutay sa kuang marriage life. But let's talk about the marriage of Adam and Eve. Adam and Eve just married. Nakuha ko ni nga picture mga kaigsuonan sa internet, petinindutan wa ni gasto og mo ni inyong isulob magpakasal mo. So kamo diha nga mga nagplano og pagkasal, nindot ni ka suggestion, dahon ra sa anahaw, dahon ra sa lubi, mo inyong itapin-tapin sa inyong lawas niya, kasal na dayon. Petinindutan no. We attended marriage ceremony a week ago. So sana mo kahigala. Simple ra gyud kaayo. Dili ka pwede mo sulob og barong. Di ka pwede mo sulob og long kanang necktie. Di pod pwede magsulob og puti og itom. Simple ra gyud kaayong gusto nilang ipasuksok. Pero tungod kay kini bitong the simplest it is, murag maglisod tag pangita kay di man nato ma-identify unsay simple mga higala. Mo na unique to kayong kasal amo na tambungan. Unya kini og mo ni isulob ninyo magpakasal mo, unique pug kaayo, no? Pero inyuhan ang choice ha. Ayaw ko ninyong ikot nga. Mao ba ni ingon ni Pastor Cantila nga nagwali sa channel nga magpakasal mo ni isulob. Ayaw gi ko ninyong i-apil-apil. Inyuhan na nga decision diha. I am just suggesting, okay? Now, before the marriage of Adam and Eve, dunay usa ka hitabo. Ato na hisgutan mga higala, kining pagpanuga sa Ginoo. 1 week creation. Mga makita sa Genesis chapter 1. Ato ning usa-usahon. Usa ta moadto sa climax sa kasal ni Adan og ni Eva. Moingon mo nga, wa man makasal pastor si Adan og si Eva, kay wa may word nga mabasa sa Bible gagi kasal sila. That's right. There was no word, there is no word or a phrase that would tell you nga gikasal sila. Pero ato nang makita karon ang essence sa ilang pagkasal, mga higala. Unahon usa nato ang sugilanon usa gikasal si Adan ug si Eva. The 7 days, a story before the wedding of Adam and Eve. Let's go to day 1. Genesis chapter 1 verses 3 to 5. It says, Then God said, Let there be light, and there was light. And God called the light day, and the darkness night. And evening passed, and morning came, marking the first day. In the beginning, God created the heavens and the earth. Muna giingon sa Genesis chapter 1. And in Genesis chapter 1 verse 2, And there was darkness upon the face of the water. Dunay kangit-ngit, may ara kadulom mga kauturan, mga kapatid, madilim yung paligid. Ano? But God created on the first day the light. So the first day God created the light. How did He create that? By words. He spoke and it stood fast. Niabot ang kahayag sa dihang giingon sa Ginoo nga maabot ang kahayag. Mo na unang adlaw, day 2, verses 6 to 8, chapter 1 of the book of Genesis. It says, Then God said, Let there be a space between the waters to separate the waters from the heavens, from the waters of the earth. God called the space sky. And evening passed and morning came, marking the second day. So, ikaduhang adlaw nga gihimo sa Ginoo iyang gisulti, miabot ang kawanangan, the space, the horizon. And that's where God created on the second day. Day 3, verses 11 to 13. Then God said, you notice, God said, gisulti ra gid sa Ginoo ang tanan, Let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, trees and that grow seed-bearing fruit. The land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants, and trees with seed-bearing fruit. And evening passed and morning came, marking the third day. God created on the third day sa mga tanom. Iyang gipatubo ang naglain-lain nga mga klase nga mga kahoy, mga prutas, mga gamhon, mga hilamon, mga sagbot ug mga utan. Mitubo kana iyang gipatubo sa ikatulong adlaw, mga higala. Ikaapat, day 4. Verses 14 to 19. Then God said, Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days and years. And let these lights in the sky shine down on the earth. And that it was happened. God made 2 great lights, the larger one to govern the day, and the smaller one to govern the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, to govern the day and night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And evening passed and morning came, marking the 4th day. So God created the 4th day, sun, moon, and stars. Mangutana mo, nganong sa ikaupat pa man nga adlaw, miabot ang adlaw, bulan, o bituon. Unya sa unang adlaw na may kahayag. Asa man itong kahayagikan? God is the light.
That means to say that even without sun, moon, and stars, the world can still be lighted because there is God. He can give you light. He can give you solution of your problems without the providence of the world, the physical world. Bisag wa pay adlaw, wa pay bulan, wa pay bituon, pwede gid mo hayag. Kay naay may Ginoo. Ang problema, og naay bulan, naay bituon, naay bulan, naay adlaw, way Ginoo, di na mo hayag. Pero bisag walay adlaw, walay bulan, way bituon, yan naay Ginoo, hayag gina mga igsoon. The fourth day, God created sun, moon, and stars. Day 5, verses 20 to 23. Then God said, let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds and of every kind. So God created great sea creatures, every living thing that scurries and swarms in the water, and every sort of bird, it's producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. And evening passed and morning came, marking the fifth day. God created on the fifth day. Ano iyang gi-create? Mga langgam og mga isda. Sa Ilonggo na, mga pispis kag mga isda. Nakita mo? Pispis kag isda, pwede ka nami ang Ilonggo bala mag-translate. Kaya ang translation niya sa birds, pispis. Tapos ang isda, ang English sa isda, fish. Diba? Kaya nga kagihimo gali sa Ginoo sa ikalima ka adlaw ang birds kag fish. Mauna nga gi-translate sa Ilonggo ang birds nga pispis. Kaya gihimo siya dungan sa fish. Timing na mga higala, no? Ikalima, mga kapaglaom, birds and fishes, God created on the fifth day. On the sixth day, verses 24 to 27 and 31. Then God said, let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind, livestock, small animals that scurry along the ground, and wild animals. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Then God looked over all He had made, and He saw that it was very good. And the evening passed and the morning came, marking the sixth day. So on the sixth day, God created animals and humans. Alright? So let's review. On the first day, God created what? The light. The second day, God created the space. On the third day, God created the vegetation. On the fourth day, God allows the sun, moon, and stars to give its light. On the fifth day, God created the birds and the fishes. On the sixth day, God created animals and humans. Ang pangutana, unsa pa may kulang? Napay kulang? Wanay kulang mga kauturan, mga kaabyanan. Why naging sang nakulang? In fact, when God created humans on the sixth day, God declared that it was very good. Oh, on the last portion, then God looked over all He had made and saw it was very good. Ang uban nga ginahituga sa Ginoo, it was good lang, no? And God saw that it was good. Pero pagkaabot na sa tawo, sa katapusan nga muobra maestra nga ginhimo sang Dios, naingon siya, very good. That concludes the completeness of all created beings. Very good. So, niya kay gihimo sa Ginoo ang tao susama sa ihang dagway. Unya niya, chapter 2 verse 18. Genesis 2:18. Dayon nagsiling ang Ginoong Dios, hindi maayo nga mag-isahanon lang ang tawo, gani himuan ko siya sang kaupod nga magbulig sa iya kag bagay gid sa iya. Alright? So ang Ginoo naghimo sang ginatawag nga obserbasyon. Nga dili maayo sa tawo nga mag-usara, mag-inusara. Gani gihimuan sa Ginoo ang tao og iyang partner. Diha dayon, on that sixth day, not only God created Adam, but He also created Eve, mga kapaglaom. Alright? Now, ni ana, muadto na ta. Maingon mo nga wala may kasal sa Eden, pastor. Sa may mong una-una di ay, gipalib-in ra sa Ginoo si Adan og si Iba. Ang purpose nga gihimo si Iba ni Adan kay mahimo nga partner si Iba ni Adan. Unya, dili pod pwede nga mag-live-in ra si Adan og si Iba. Niya karon ang Genesis chapter 2 verse 23 nag-ingon,
Ari na ang pareho sa akong tulan nga ginkuha sa akong tulan, kag unod nga ginkuha sa akong unod. Mao ni ingon ni Adan. Pagkakita niya ni Eva sa iyang pagbangon sa katulogon nga gipatulog siya sa Ginoo, niya gikuha ang usa niya sa iyang mga ribs unya gihimo sa Ginoo nga woman. Pagmata ni Adan, nakita niya ang babae sa iyang kilid ug miingon siya, ani ana karon ang pareho kanako, bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. Masumay bot pasabot ana. That's marriage vow. That's marriage vow. Unya niya, verse 24. Amo ini ang rason nga bayaan sang lalaki ang iamay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa kag sila nga duha mangin isa. Ang Ginoo nag-ingon niini. Mao ni rason nga biyaan sa lalaki ang iyang inahan ug amahan. Unya mukuyog siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. It's a sermon. It's a homily. So on that very day, right after God created Eve for Adam, God solemnized them in marriage. And they made a marriage vows, and God solemnized the marriage, the first institution that God has instituted for human beings. Yang ano, wala man niya gihimo sa mga kanding ni. Wala man niya gihimo ni sa mga kabaw. Nay mga nay bestiality ron. Nay daghang bestiality nga mga sawa silang mananap, na gani nagpakasal ganig manikin, nay nagpakasal og robot. Sana nino ang kalibutan nato. Pero ang design sa Ginoo si Adan ra gyud og si Eva. Dili si Adam kag si Steve. Okay? Dili si Eve kag si Eve. Buot pasabot Adam and Eve. Ang ato gani nga family code, ang marriage is a contract between male and a female, between man and a woman. Walay lain. Walay man to man, walay woman to woman. Is a special contract sa ato ang balaod, sa atong yuta diri sa Pilipinas ug sa uban pang nasod. That's why God designed marriage at the very beginning. This was the first institution God created after He created everything. Alright? Karon, niya, nag-ingon si Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter 19 verse 6. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Kung unsa may giusa sa Ginoo, sa diha nga gikasal sa Ginoo sila ug si iba, wa gyoy makabulag nila. Unsa ray makabulag nila? Sa dihang namatay sila. Nahulog sila sa pagpakasala, nya miabot ang kamatayon. Namatay si Adan no 230 ang edad, si iba wa takibalog pa edad namatay, ug diha sa ilang kamatayon sila nagbulaganay sa ilang relasyon sa kalibutan. So what God hath joined together, wa gyoy makabulag niini. Pero kining kasal nga gin-institute sa Ginoo kaniadto pang dugayng panahon, na legalized naman ang bulag. Legalized na ang divorce sa daghang nga mga nasod. Ang ato pod nga nasod karon Pilipinas, nakapending pod ng absolute divorce nga bill. Okay? Adun natay annulment, adun natay nullity of marriage. Kining nga mga cases, mga kaigsuonan, daghan pang agian nga mga procedure o pangitaan sa mga grounds. Pero kung ma-prove nimo based on the grounds, based on the testimony of the witnesses sa mga psychiatrist, psychologist, i-grant gyud sa korte ang panagbulag. Kinsa may ga sugo ana ang Ginoo? Wala. Mao na nga tanan nga gidisenyo sa Ginoo gi-counterfeit gyud sa yawa. Pag ingon ang Ginoo nga dili pwede bulagon, mo nang yawa. Pwede ra na bulagon. Mo nang yawa. Always siya. So gigamit sa yawa ang mga influential people. Mao ni nagahom sa kalibutan. Alright? So Genesis 1:28, kagin bendisyonan niya sila nga nagsiling, magpamata kamo kag magdamo agud ang inyong mga kaliwat, maglapta kag magagahom sa bugos nga kalibutan, kag gamhan ninyo initanan nga mga sapat. So one of the responsibilities of humans is to take care of all God's created beings. Okay? So now, unsa na nahitabo sa day 7? Nahuman naman ta day 6 or 6 days. Na usa ka adlaw na lang nga labilin. So unsa may nahitabo niya na? Let's go to Genesis chapter 2 verses 1 and 3.
thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. So, sa unom kaadlaw, nahuman gyud ang tanan. The heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. What God did, what did He do? He rested. Ipahuway sa ikapitong adlaw. Kay ngano, nahuman naman ang tanan. Verse 3. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Alright, ang pangutana, nganong mipahuway mang Ginoo, gikapoy ba siya? Nga ang Ginoo gamhanan, pwede bang kapoyon ang Ginoo? Dili kapoyon ang Ginoo mga higala. Kining rest nga gigamit sa English, gikan kini sa Hebreo nga pinulungan nga Shabbat. Unsa man ning Shabbat? Pahuway. Pero sa Hebreo daghang klase sa pahuway. Naapoy pahuway nga nuwak. Kanang nuwak mga higala, mupahuway na siya pod. Pero ang nuwak, mupahuway ka tungod kay gikapoy ka. You want to rest because you are being tired from all day's labor. Muna mo bakasyon ka anay, matulog ka anay, kay pertigi kakapoy, you are exhausted with your responsibility. So, that's nuwak, pahuway. Pero ang Shabbat, pahuway siya, pero dili siya pahuway gikan sa kakapoy. You rest, even you are not tired. Ngano man, tungod kay wa na kay hilimuon. Way ka na ulubrahon. So, that means that when God Shabbat from all His work, when He rested, when He Shabbat, mipahuway siya, dili ingon kay gikapoy siya. Mipahuway siya tungod kay wa naman siya obra. Di ba nakaagi kita ni ana? Gusto pa tang mo obra pero wa na may obrahon, mapahuway ka. Gusto pa kang mukaon pero wa na makikalanon, mapahuway ka. Di ba? So, karon mo ni hitabo. That's why when God rested on the seventh day, it does not mean that He was tired. He rested His Shabbat because no work has to be done. Right? So, kinsa maning adlaw igpapahulay. Gawas nga mipahuway siya, iyang gipanalanginan, iyang gipakabalaan, iya hapon ning giangkon nga iyaha. Atong basahon ang Ezekiel 20 versikulo 12. Moreover, I gave them my Sabbats. Oh, kinsay tag-iya sa Sabat? Siya, I gave them my Sabbath. The other words of Sabbath is rest day. Adlaw nga igpapahulay. I gave them my Sabbath. Buti pasabot nga kining Sabbath iyahaning adlaw. Iyang adlaw nga maupoy adlaw ang igpapahulay. As a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. So ang Sabbath di ay iyang gipahuwayan, gipakabalaan, gipanalanginan, ug unya iya po ning gihatag sa imong katawhan bilang timaan, sign between them, between us and He. So mao ni timaan, mao ni patin nga kita iyang mga anak kung midawat ta sa adlawng igpapahulay. Mao na ingon ang uban nga ang Lord's Day lahi na siya sa Sabat. Asa man nimo na makita nga ang Lord's Day lahi sa Sabat. Ang Sabat mo ay Lord's Day. Nganong mangita pa man tag laing Lord's Day nga nag-ingon man ang Ginoo, I gave them my Sabbats. Iyahan na ang Sabat, iyahan na ang adlaw nga igpapahulay. Unsa pa may laing Lord's Day atong pangitaon? The same banana ang Lord's Day o ang Sabbath day. Maigsoon. Niya kahulugan, no? The word Sabbath is from the Hebrew word Shabbat, means cessation or time of rest. Rest even we are not tired. Sabbath, ang iyang origin ini asa Garden of Eden. Dili ni gikan sa Amerika. Dili ni gikan sa Seventh-day Adventist. Garden of Eden. Kisa may founder? God the Creator. Dili si bisan kinsang tao nga miunan ini. Ang God, ang Diyos nga manunuga. Unsa may purpose? Ang purpose ni ini mao di ay sign for God's people. Okay? So the purpose of the Sabbath is to show and to see and to prove, to seal the sign for God's people. Now, ang pangutana mao ni, unsa man gyud ning Sabbath? Okay? Kay ang Biblia, ikapitong adlaw man ang Sabbath. Unom ka adlaw mi obra ang Ginoo. In fact, di man gyud to obra, yara man gisulti ang tanan. Pero napoy mga pangutana nga akong hibalag
nga nganong wala na malang gitingob sa Ginoo og himo ang tanang butang ihari bitong gisulti og niya na siya, let there be everything, and there was everything. Mahimo ra sa usa ka pagsulti nganong giusa-usa man sa Ginoo mga higala. There is only one message for that, because God wants to emphasize the seventh day, the Sabbath rest, that we need to keep that holy, to show and to receive His sign. Kay kung iyang gitingob og ingon sa usa ka adlaw o sa tulo ka adlaw pa lang iyang giingon nga maabot ang tanan, pwede gyud. Kay ang tawo ra may iyang giumolikan sa yuta. The rest were created just by words. And God said, and God said, and God said. So ang adlaw igpapahulay sumala pa sa Biblia mga higala, mga kauturan, mga kabyanan, mao ang ikapitong adlaw. Ang pangutana, ang pamangkot, unsa may ikapitong adlaw. Let us start referring it to our present calendar. Nia, ang pula mo ni first day of the week sa mga adlaw na Sunday. There are 7 days of the week. Unyang ikapito, Saturday. Ang atong kalendaryo mga igsuon nag-ingon nga kining ikapitong adlaw way lain kundi ang Sabado. Ang unang adlaw, Domingo. Di man naton apoy di mailisan. Hinuon ay ubang mga kalendaryo nga ilan nang giusab-usab pero dili na tinuod. Kay kun imong lantawon ang record sa pag-organisa sa mga days of the week, it was really Sunday was the first day of the week. It's not other day. Mayon ta, Monday man ang first day of the week. That's wrong. Because Monday is the first day of the working days. Monday is the first day of working days. Pila man kaadlang working days? Sa Labor Code of the Philippines, 5 or maximum of 6 days in a week. Di ka pwede maka 7 days a week nga obra kay violation na sa Labor Code of the Philippines. At least may usagyod ka adlaw nga pahuway ang employee sa kasimana nga trabaho sa 7 days. So first day of the week, Monday. First day of office, Monday. First day of class, Monday. How many days are you attending in classes? 5 days ra. Ingon di ka first day of the week, Monday. Tun maayo higala ang imuhang pagsabot. Kay first day ang atong gisgutan, week of the days or days of the week. Dili kay days of the working days, days of the office hours, office days, or whatever. Ang unang adlaw sa semana, di nato malalis. Domingo gyud mga higala. Unya Domingo, kay wa man nagbaylo-baylo ang mga adlaw, sumala pa sa record sa atong mga historians, wa gid nahitabo nga mobaylo ang adlaw, nagbaliskad ang adlaw, kundi ikapitong adlaw sumala sa kalendaryo, Sabado or Saturday. Let's go to some word translation. Ang Sabat sa English, muadto ka sa Italian, Sabato ang ilang ingon niya na. Unya ang Sabat sa English, sa Spanish, Sabado. Maupod sa Portugis, Sabado pod. So mao na nga kung mobasa ka og Spanish Bible o Portuguese Bible, ang tanan nga word nga Sabat sa English, Sabado gina diha. So, nagkasinanto sila wala? Yes, they are coincide. They are coincide. The translation of the languages and the days of the week in the calendar are actually connected. According to the calendar, the 7th day of the week is Saturday, and according to the word translation, Sabat is Sabado. Madto ka sa Webster Dictionary o uban pa nga mga dictionary, i-type ra gyud ninyong Sabat. Itudlo mo nga Saturday is the 7th day. I-type niya kung Saturday, 7th day of the week. Naamang siguro yung mga muliko na, pero mga bag-o na kayo, mga isolated na kayo nga mga dictionary. Pero muadto mo sa mga dugay na nga dictionary, kadaghanan sa dictionary mga igsuon. Google, type mo Sabat, 7th day, Saturday. Saturday, i-type mo, 7th day of the week. Kay Biblia nag-ingon man nga ang adlaw papahuway ikapitong adlaw may pahuway ang Ginoo gipakabalaan o gipanalanginan. Gisuportoran po na siya sa aton mga secular nga mga references. Pero ay di nato ni pasagdaan na nato ni sila kay tawo ra man ang word translation basig nasayop ni sila, ang kalendaryo basig bias ni. Sumuadto gitag Biblia. O ni tag Bible. Adto ta sa Luke chapter 23 verse 53 to 54. Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen cloth and laid it in the new tomb that had been carved out of rock.
This was done late on Friday. What day? Friday afternoon, the day of preparation as the Sabbath was about to begin. Unsa maning sugilan nuna? Morning panahon nga namatay na si Kristo Jesus sa krus. Naay tawo nga dato, si Jose Arimatea, mihangyo siya ni Pilato nga siya'y mulubong ni Jesus Christ kay naay say lubnganan nga giandam. Kanang adlaw, Biyernes sa hapon. Kanang Biyernes sa hapon sumala pa sa Biblia, adlaw sa pagpangandam para sa unsa? Para sa Sabat. Yung sa may lang sunod sa Biyernes. Muna atong giselebrar karon kining Biyernes, gitawag ni siyang Biyernes Santo, Good Friday. Tingala mo nga ang namatsyan nga adlaw ni Ginoong Hesus gausab-usab na ay Marso, na ay Abril, nya lahi-lahi pong pizza, mo ni katingalahan diya. Pero ako mga igsuon nito o ko nga naay tuyo na aron ma-emphasize ang Sabat. Dili ang Biyernes Santo, pero sa ato ang selebrasyon karon sa kalibutan, ang emphasize ang Biyernes Santo o ang Easter Sunday. Pero ang Sabat wala na emphasize. Pero actually gituyo na sa Ginoo, God allowed that to happen. Even secular people would have to do that tungod aron ma-emphasize ang adlaw ipapahulay. Kay ngano? Bisag unsang pitsaha, bisag unsang bulana, basta Biyernes namatay si Kristo, mipahuway gyud siya og adlaw Sabado sa lubnganan. Ugma mo ayaw mo absent ugma sa gabi ha. Kay tun-an tani ang sumpay ni ini kanang ilang ingon nga wa nay Sabado, wa nay ipapahulay kay nawala na dito sa cross, unya nausab na sa pagkabanhaw ni Jesus. Ato nang tubagon mga higala ugma ay gimog absent. Pangimbitar mo sa inyong mga higala, inyong silingan ug na mo mga TV, imbitira inyong mga silingan kay naam na sa YouTube, okay? Kamong galantaw sa YouTube, invite your family and friends. All right? Okay. Now, mo na diha. So, namatay si Kristo Friday afternoon. Kay kanang Friday afternoon, adlaw sa preparation kay musugod na ang adlawng igpapahulay. Langan man, sunod sa Friday, Domingo. Dili man na pwede. Wa man gid hitabo sa record nga nabali ang mga adlaw nga sunod sa Friday, Domingo. Dili pwede, no? So karon, unsa hitabo? Wala pagid malubngi Biyernes adto nga adlaw sa pagpreparar para sa adlaw ng inugpahuway. Mo ni Ilonggo nga translation sa mga Ilonggo nga nagalantaw subong. Okay? Biyernes adto nga adlaw kag aman niya nga ilubong. So mo na ang ginatawag nga Biyernes Santo mga higala. So, klaro that the next day of Friday is no other than Saturday. Okay, let's continue reading verse 56 to 55 to 56, the same chapter, Luke 23. And his body was taken away, and the woman from Galilee followed and saw the tomb where his body was placed. Then they went home and prepared spices and ointments to anoint his body. But by the time they were finished, the Sabbath had begun. So they rested as required by the law. Okay? Mipahuway sila human ni naglubong. Kay kaniadtong panahon na, ugma mohatak og mga teksto ninyo ugma sa gabi kung giunsa nila pagbantay ang adlaw ipapahulay. Ang Biblia nag-ingon sa Levitico 23:32 gagikan sa pagsalop hangtod sa pagsalop. So pagsalop pa lang sa adlaw Biyernes, adlaw ipapahulay na to. So pag human gyud nila glubong sa Biyernes sa hapon, miabot dayon ang adlaw ipapahulay kay ngano? Misalop mang adlaw. Dili ba dali nang maglubong. Pagsalop sa adlaw, mipahuway sila. Kay ngano ni pahuway sila? They rested as required by the law. Muna atong gitunan gabi ang law and grace. Unya usa sa mga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy according to the law. Unya kung giluwas na ka ni Kristo, you are made righteous by the blood of Christ. Kining mga giluwas ni Kristo dili man ni gahig ulo. Mosunod man ni sa sugo. Mauning mga tawhana. Nga gid dali nila glubong si Kristo kay mo pahuway sila sa adlong inugpahuway suno sa kasuguan. Gitawag na nga Black Saturday or Holy Saturday, no? Ang Black Saturday gitawag ni nila I got it from the internet. Holy Saturday is the 7th day of the Holy Week or the last day of Lent or the practice of Lent, a Christian observance which falls after Good Friday each year and before Easter Sunday. So bisan wa gilain nga ang Saturday tunga-tunga sa Good Friday kag Easter Sunday. So ang adlaw igpapahulay tunga-tunga sa adlaw sa pagkamatay ni Kristo og sa iyang pagkabanhaw. The day commemorates Jesus Christ lying in his tomb after his crucifixion
from the prior day. Holy Saturday is sometimes referred to Easter Eve, Great Sabbath, Joyous Saturday, or Black Saturday. So muna. Karon, niya na ta. Marcos 16, versikulo 2, and then let's go to verses 5 and 6. Mark 16, verse 2, and verses 5 and 6. Very early on Sunday morning. Usang adlaw na? Sunday morning. Just at sunrise, they went to the tomb. When they entered the tomb, they saw a young man clothed in white robe, sitting on the right side. The women were shocked. But the angel said, "Don't be afraid, or don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead. Look, this is where they laid his body." Unsang adlaw siya nabanhaw? Sunday morning. Sabat? No. Very early on Sunday morning. Okay. Ugma to bagon tani mga igsoon ang isyu nga nag-ingon nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus dili na Sabado ang adlaw igpapahulay kundi nimbalhin na sa adlaw kung sa diin siya nabanhaw. Ato nang tubagon ugma mga higala ha. Okay. So Sunday morning siya nabanhaw. Dinhi na to makita some other translation when you go to Matthew chapter 28 nag-ingon dito. Paghuman sa adlaw igpapahulay sayo sa buntag sa Domingo. Okay? So humana ang adlaw igpapahulay niini. Kaya adlaw igpapahulay mao kana ang adlaw dason sa adlaw nga iyang namatyan nga Biyernes. Ang Sunday nga resurrection morning is after the Sabbath. So niya dinhi gipakita nato nga bisan sa kamatayon si Jesus Christ faithful even to death to rest and keep the Sabbath. Nag-anto siya sa cross sa Biyernes, gibunalan siya, gilansang siya, piting sakita, namatay. Pagka Sabado, may pahulay siya sa lulubngan. Pagka Domingo, may bangon siya, milakaw, wala man to siya musimba. Ang mga tao, natingala, si Mary Magdalene, ning luhod. Kaya wala man ganito kailan niya. Wala man ganito nanugat pagkabanhaw ni Jesus. Ugma ton ang tanaw, nabay ning sugat sa iyang pagkabanhaw. Tanan lang hadlok, nanago gani iya mga apostoles. Bisan si Mary Magdalene wala gali ning sugat, milantaw ra to siya. Kay hato lagi silang pahumot. Wa siya gani kailan ni Jesus. Wala ay sugat. Wa tas Biblia mga igsoon. So, dinhi atong makita nga si Jesus bisan sa iyang kamatayon, he showed to us that the Sabbath is worthy of our worship, is worthy of our rest. Kaya nga sa buhi pa siya. Lucas 4:16. Dayon nagkadto si Jesus sa Nazareth, amoy ini nga lugar sa diin siya nagdako. Nagkadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga inugpahuway, suno sa kinabatasan. It was his custom to go to the synagogue every Sabbath. Mutindog ug mubasa. That's the way he rested on the Sabbath. He stopped from working on his day labor and he went to church and fellowship and reflect the message from the Word of God. Mga kaigsuonan, naingon si Ginoong Hesus, John 12:26, "If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, let him will my Father honor." So niya manghigala, si Ginoong Hesus, nagsugo ka nato nga dawato nato ang iyang adlaw ipapahulay. Unsa man ning adlaw ipapahulay, mao ni ikapitong adlaw. Unsa may ikapitong adlaw, sumala sa atong gitun-an sa Biblia, referensya Sabado. Ug ang adlaw ipapahulay sumala sa Biblia, tunga-tunga sa adlaw sa iyang pagkamatay ug tunga-tunga sa iyang adlaw nga pagkabanhaw. Sa buhi pa si Jesus Christ, iyang kinabatasan nga mosimba sa adlaw Sabado. Nya kung ikaw moalagad ka sa Ginoo, asa man ka moadto? Kung si Kristo atong giila nga atong pangulo ug mosimba siya Sabado, nya lahin atong adlaw, makonsider bagyapon nato siya nga atong pangulo? Can we still be considered as Christian? Mga higala, mas maayo pa gani ning mga mananap nga uban kaysa yon kay sila nga matim sa ilang mga amo. Nay usa ka orangutang mosunod po siya og si action sa iyang master. Let us follow God's command. Let us follow where He goes. There are two institutions that God instituted in the Garden of Eden. First, marriage and Sabbath. Kining duha ka institusyon mga igsuon,
nagsundanay lang. Una ang kasal, human ang Sabat. Mag-ingon ang Ginoo, what God hath joined together, let no man separate it. Pero sa inihitabo, ang marriage karon giguba sa tao. Na-divorce. Mao po na ang Sabat, giguba po sa tao. So don't be absent tomorrow, kaya itong tunan kung naabay divorce. Nawala ba ang Sabat? Tomorrow, let's learn about heartbreak on breakup. Mga kaigsuonan, mga kauturan, God has called you wherever you are. You have probably heard this for the first time, or you have probably heard this over and over again, but you don't respond positively. Nagpagahi gyapon ka sa imong kasing-kasing. Mga igsuon, karong adlaw, maoy usap pinakanindot nga panahon para kanimo nga motubag ka sa iyang pagpanawag. Og mosunod ka sa pagbantay sa tinuod nga adlaw ipapahulay. Asa man imong gusto, kanang mosimba ka sa adlaw nga wala gisugo sa Ginoo, or misimba ka sa adlaw nga gisugo sa Ginoo. Asa man imong gusto, kanang mosimba ka sa adlaw nga mooy giingon sa imong simbahan nga imong simba, or asa man ka or asa imong gusto kanang mosimba ka sa adlaw ipapahulay nga moy giingon sa Ginoo nga mao itong simbahon nga balaanon. The choice is yours. Choose you this day whom you will serve. But me and my house, we will serve the Lord. Let us pray. Gracious Father in heaven, tonight we bring to you all our lives. There are people who have joined with us tonight. Probably they heard this for the first time. Some of them have heard this several times over and over again. Tonight, Lord, I appeal to please continually touch their hearts. Let them be part of your kingdom and be separated from the old ways nga ila ginapatihan nga kamatuoran. Today, Lord, is the right time. You said, today, salvation comes to your house. As you have told to Zacchaeus, when he accepted you, when he invited you to dine with him. So sining nga gabi, kabay imo kaluyo pod namon, panalangini ang tanan namon nga mga kapaglaom all over the world, all over the Philippines. Let the power of your hands be upon them, og sila mosunod gayod sa imong kamatuoran. Thank you for your blessing. Bless us all tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung matapos na ang tanan, ang himay kaplagan, ang kamatayo'y kahon, kaysa Diyos man pinanduan. Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamasinulundon. Manluy ako, Ginoo, sa imong kusganong bukton,